Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ating sanggitin, paanong di tayo lingapin. Kaya't muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, walang makakadugod sa iyo kung hindi dahil sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang pagkain at inuming buhat sa langit. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, kaloob mo ang iyong katawan para sa buhay ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ililim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at natulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy akin laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ang damdamin ng kapwa. Sa halip,
maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabing, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban dahil siya ay pinahintulutan ng Ama at sugo niya sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumakain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong linggo, pinagdiriwang natin ang 19 na linggo sa karaniwang panahon. At maganda ang mga paalaala sa atin ng ating mga pagbasa mula sa ating unang pagbasa, sa ating ikalawang pagbasa, at sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Dahil alam naman natin na ang pinagdaanan ng mga tao dito sa mundo, sa ngayon at nung una pa, ay wala namang pinagkaiba. Parehas tayo. Siguro marami sa atin ang makaka-relate sa experience sa ating unang pagbasa. Paano pinagdaanan ni Elijah, ni Elias, ang mahirap na buhay na sa huli gusto niyang sumuko na at sinasabi niya sa kanyang panalangin sa Panginoon, "Panginoon, kunin mo na ang buhay ko dahil hirap na ako." Diba? Marami sa atin, pag tayo'y nahihirapan, pag tayo'y may mabigat na pinagdadaanan, pag tayo'y may problema na hindi natin alam ang solusyon, sometimes we are like Elijah. We pray and think like Elijah. Alalahanin natin,
bago pa nangyari itong experience ni Elijah, na siya'y nasa ilang, he was in the desert, and was experiencing depression, loneliness, and fear. Before that, he was successful. Diba? Yung kwento ni Elijah at nung kwento ng pagdarasal nila doon sa tuktok ng bundok ng Carmel, kung saan nagdasal sila kung kaninong Panginoon. Panginoon ba ni Baal o Panginoon ni Elias ang tunay na Panginoon na makikinig at buhay at pakikinggan ang panalangin. Nung manalo si Elias, nagalit yung reyna at gustong ipapatay siya. Kaya umalis siya. Yun ang kwento ngayon sa ating unang pagbasa. Bakit ikinukwento ko ito? Dahil ito ang karaniwang problema na pinagdadaanan natin at karaniwang reklamo natin sa Panginoon. When we experience suffering, when we are in pain, Lord, take my life. Kunin mo lang buhay ko, Lord. Wala nang silbi to. Wala na akong magagawa. Pero maganda ang itinuturo sa atin ngayon. The second reading, sabi sa ating ikalawang pagbasa, tanggalin natin ang puot, tanggalin natin ang galit, tanggalin natin ang lahat ng masama. Bagkus, sumunod tayo kay Jesus at mamuhay ng may pagmamahal sa isa't isa. Kung nahihirapan tayo at itinuturo sa atin ng ating pangalawang pagbasa na tingnan natin si Jesus at sumunod tayo sa Kanya, na instead na magagalit, napupuot, no? We become depressed, and we curse the Lord, we curse people, and we hate ourselves. The second reading reminds us, huwag na natin gawin yon. Kasi at the end of the day, tayo din naman ang masisira. Rather, let us look at Jesus. Let us imitate Jesus. Let us love like Jesus. Naalala ko nung una, in the early 90s and early 2000s, mayroong bowler. Di ba yung parang bracelet bowler na sinusuot ng mga teenager. At dun sa bowler, may nakasulat na WWJC. No? Parang may nakasulat doon na, what would Jesus do? No? Magandang tanong yun. Kasi minsan sa buhay natin, pag nahirapan tayo, hindi na tayo nagtatanong kung ano yung gagawin ni Kristo kung siya ang nandito sa pangyayaring ito, bagkus gusto natin the easiest way out. Pero mga kapatid, tingnan natin yung experience ni Elijah. Nung siya'y nananalangin na mamatay na sana siya at kunin yung buhay niya, anong ginawa ng Diyos? God did not solve his problem instantaneously. God gave him the courage to continue the journey, at para makontinue ang journey niya at matapos ang pinagdadaanan niya, God sent an angel to feed him so that he will have the strength to continue. Mga kapatid, ang tanong natin sa sarili natin, pag tayo'y nahihirapan at tayo'y nagreklamo sa Diyos, nakikita ba natin kung paano ang Diyos tumutulong sa atin? Kung paano ang Diyos nagbibigay na encouragement sa atin sa pamamagitan ng mga angels na lumalapit sa atin. Mga taong nagbibigay inspirasyon sa atin, sa mga taong nagpapaalala sa atin. At most importantly, dumudulog ba tayo sa Panginoon sa banal na Eucharistia, sa misa? Dahil yun ang sabi ng Ebanghelyo natin ngayon. For us to have the strength and the courage and to have life in eternity, we need to receive Christ. Tanggapin natin si Kristo. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, isipin natin ang sarili natin at isipin natin itong tatlong bagay na magpapaalala sa atin to move forward even if we are suffering. Una, pag tayo'y may pinagdadaanan, tanggapin, accept, and acknowledge that you are going through this experience. Yun yung first step. Kasi pag hindi natin matanggap at hindi natin i-acknowledge na mayroon talagang problema,
it will never be resolved or it will never be solved. Pangalawa, pag tayo'y may pinagdadaanan, huwag agad-agad susuko because God will send help to strengthen you to continue your journey. Minsan, tayo ang sumusuko. Talo ang sumusuko. Kagaya sa mga laro ng mga bata, di ba? Mga bata, pag naglalaro, pag sumuko ka, talo ka. Sa laro ng buhay, pag sumuko ka, talo ka. Dapat sa laro ng buhay, ang motto natin, try again. No? Try again. Because at the end of the day, when we continue to try and try until we succeed, surely we will not die in vain. We will die and face the Lord victorious. At pangatlo, huling paalala, pag tayo'y may pinagdadaanan at alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, bibigyan tayo ng lakas, we go to the Eucharist. We go to the Mass. Magsimba tayo. Dahil sa misa, doon tayo kukuha ng lakas. Minsan may narinig ako, sinasabi sa akin, alam nyo, kayo mga pare, misa-misa lang naman kayo, misa-misa lang naman kayo. Sa isip ko, hindi lang misa-misa yung ginagawa namin. Dahil because of the Mass, buhay kami, buhay tayo. Remember, the Mass is the highest form of prayer. And the Mass, the Eucharist, is the source and summit of our Christian life. Yung mga taong palasimba, yung mga taong tumatanggap ng Eucharistia, nagkukomunyon, even if life is difficult, they knew that they will overcome it. They knew that they will become victorious because of it, dahil hindi sila iniwan ng Diyos. Mga kapatid, yun ang ialay natin ngayon sa banal na misa. Naway ang ating mga problemang pinagdadaanan, dalhin natin kay Kristo. At tanggapin natin si Kristo upang matuto tayong magmahal, matuto tayong humarap at tumatag sa mga hamon ng buhay. Because at the end of the day, God wants us to be victorious. God wants us to be great. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isa ng ang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria Birhen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa karoon ng mayumao. Na may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon umulat parito at hukom sa nangubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkababuhay ng muling namatayang tao, at sa buhay ng hanggan. Amen. Tunay na dakila ang kalinga at malasakit ng Diyos sa atin. Bunsod ng pananalig na siya ay kasama natin sa ating paglalakbay sa buhay upang tayo'y samahan, ingatan at palakasin. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahayang naglalakbay na bayan ng Diyos sa lupa, naway sa harap ng pagtatakwil at pag-uusig, ay hindi siya panghinaan ng loob, bagkus patuloy na manaling sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng namumuno sa bayan ng Diyos, naway sila'y maging tulad ng anghel na sugo ng Panginoon para palakasin at pasiglahin ang propetang si Elias. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong panlipunan at pampamahalaan, naway lingapin nila at itaguyod ang kapakanan ng mga tao, lalo na ang mahihina o napagsasamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa mga itinatakwil at pinag-uusig dahil sa kanilang katapatan sa Ebanghelyo, naway manindigan sila sa kanilang pananampalataya at lubos na magtiwala sa tulong ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating komunidad at mga pamilya, naway sa pagtalima sa mga pangaral ni San Pablo, isa-isang tabi natin ang samaan ng loob at matuto tayo magpakabait, magpatawad at mahabag sa isa't isa gaya ng turo sa atin ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may panunungkulang pampolitika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa pangangalaga para sa mahihirap at mga nawalan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, salamat sa iyong patuloy na pagiging kasama namin sa kabila ng aming mga pagkukulang at di pagiging tapat. Ipahayag nawa ang aming tapat na pagkilala sa iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng kabaitan sa isa't isa, habag at pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kami kinahinatnang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para sa aming masapit ang iyong tapat na maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kahanginan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
ang langit at lupa, ang kadakilaan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Ernesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Clara ng Assisi. O Santa Clara, kaisa kaluwalhatian ng Panginoon, pinagkakalooban ng kapangyarihan magimala sa tuwina at pinagpalang magbigay ng tulong kaginawaan sa may karamdaman. Sumasamo kami sa iyo. Tulungan mo kaming makamtan mula kay Jesucristo sa awa ng mahal na Birheng Maria na kanyang ina, ang kailingang buong katapatan at kaintimtiman naming hinihingi. Ito naway maging karapat-dapat makapagbigay karangalan sa ngalan ng Diyos at makabuti sa kaganapan ng aming kaluluwa. Pinupuri ka namin, Santa Clara, dahil itinalaga mo ang iyong buhay sa banal na karukaan at panalangin upang masundan ang bakas ni Kristo. Tulungan mo kaming magkaroon ng pagtitiwala sa Ama, gaya ng pagtitiwala mo sa Kanya na laging bukas palad at ng matiwasay na pagtanggap sa Kanyang kalooban para sa amin. Amen. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at pagtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyoko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sumainyo nawa ang Diyos amang maluwalhati upang iligtas kayo sa lahat ng panganib sa inyong paglalakbay sa buhay. Amen. Pagkalooban nawa kayo ni Jesucristo, anak ng Diyos, ng kanyang katawan at dugo sa paglalakbay ninyo sa disyerto ng buhay. Amen. Gabayan nawa kayo ng Diyos Espiritu Santo sa bastong pagpapasya at aliwin kayo sa inyong mga pagdurusa. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. at naway manatiling kasama ninyo magpakailanman. Amen. Humayo kayo at maging kasangkapan ng pagmamahal ng Diyos sa paglalakbay sa buhay. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,